Sound check. Woo! Tangina, lakas. 194. Kabitan na ng head mga sir. So, mapapansin nyo yung manifold natin, naka-port to. Porting means RS8 na head. At syempre, RS8 na panggilid. DS4 na radiator with specialized Chowworks laser engrave. Yan mga sir. Hello mga sir! Good morning, good morning, good morning. Today is September 12 of 2020, Saturday. Itutuloy natin ngayon yung episode 2 ng Aerox 200cc upgrade natin. So, kompleto na lahat ng gamit. Lahat ng RS8 na parts na para dun sa Aerox natin ay kompleto ng nandoon kila Kuya Cha. So, we're on the way to Chowworks. Kita kits! Explain natin lahat ng parts na ikakabit sa Aerox natin. Sana may matutunan kayong magaganda, bago at fresh dito sa Sir Mel. Let's go! Yon! So, we just arrived here at Chowworks mga sir. Yung Chowworks dito yan sa Novaliches. Waze nyo lang, CHAWRX Chowworks. Para dun sa mga makakapanood ng vlog nito, gusto magpa-upgrade ng NMAX Aerox nila. Ito na yung bagong shop dito, ginagawa, yung bagong garahe natin para mas marami kayong ma-accommodate na mga customer dito sa Chowworks mga sir. So nabanggit ko kanina na ngayon natin kukumpletuhin yung Aerox natin, yung episode 1 na ginawa yung headwork sa crank natin. So ito, binubuo na at binabaklas pala ni Tito. Tito, Valentito mga katusok. Ayun. So papakita ko sa inyo yung mga pyesa at ano yung pyesa na nagkulang nung nakaraan kaya siya hindi nabuo sa Isabela. So ito lahat ng pyesa natin mga sir. Kuya Cha, shout out. Yes sir. Yun. So ito yung ating head. Ito yung hindi ko napakita sa inyo nung nakaraan. This is 2421 big valves. Naka-offset yung water jacket, nabanggit ko last vlog. Ito yung radiator natin na daeng. Meron din tayong stage 4 na Aerox pipe mga sir. Yung crank din na may tanim. Pulley, injector 140cc 12 holes. Throttle body, camshaft, adjustable, cam gear, RS8 na bell. Then ito yung nagkulang nung nakaraan. Dito kasi natin kinuha to sa Metro Manila. This is the RS8 65mm ceramic bore. RS8, shout out. Since magkakarga tayo ng Aerox natin, Deno Oil, racing line, ito yung gagamitin natin, langis para dun sa Aerox natin mga sir. So stay tuned, tapos iisa-isahin natin lahat ng mga parts na ikakabit dun sa Aerox. Explain natin kung bakit siya ikakabit, ano yung reason kung bakit lalakas yung motor natin after ikabit yung mga parts na yun. So nadala rin natin yung mahiwaga nating whiteboard. Ayan. Maya, explain natin yan isa-isa. Let's go! So, onting discussion lang tayo regarding this piston sa katong cylinder block. Okay, so ito yung tinatawag natin na piston rings. Yung nandito sa gilid ng, ito itong mga nakikita nyo nakausli na to. So, ito yung nagse-separate ng langis mula dun sa ilalim papunta dun sa ibabaw. Ito yung bini-break in, yung sinasabi ng kasa sa kanang mga mekaniko natin na dapat lumapat yung piston rings na to dun sa cylinder wall. So yun mga sir, binigyan ko lang kayo ng example. Itong karga ng Aerox natin, kailangan natin tong i-break in. Kaya hindi muna natin to rarat-ratin. Siguro yung sa mga next episode na yung mga top speed nito. Saka bibili pa tayo ng ECU para matono ng maayos. Diba Kuya Cha? Sir. Ito yung block natin na RS8. So ang sukat ng bore size nito is 65mm. Ngayon mga sir, ang tanong is paano ba natin kino-compute yung CC ng motor natin? Unang question is ano ba yung ibig sabihin ng CC? Okay, ang CC, it's an abbreviation for
cubic centimeters. Kaya cc siya. Okay, so kukumputin natin siya ngayon kung paano natin nakukuha yung 200cc, 195cc, 180cc pag nagbo-bore up tayo ng motor. Siyempre, nandito yung mahiwagang whiteboard natin, mga sir. So, ito yung ating cylinder. Okay. So, ang sukat ng ating bore, ang sukat niyan is 65 mm. Yun yung ating para sa 200cc ng Aerox natin. Tapos, itong haba naman na to, na makikita nyo sa internet, ang stock stroke natin o yung haba na to is 58.7 mm. So para ma-compute natin yung total cc ng motor ng Aerox natin, pwede nyo gamitin tong formula na to. So V is equal to 0.785. Yung bore natin is 65. So dalawang 65. Yun ang ibig sabihin nito. Tapos yung stroke nyo na 58.7. Okay. So lalabas is 194,685.89. V is equal to 194.69 cc. Yan. Yan yung actual na cc ng Aerox project bike natin, mga sir. 194.69 cc. Lunch break muna. Kain tayo, mga sir. Lunch break. Kain po. Asan yung host dyan? Yan. Next naman natin, mga sir, is yung sa big valve, okay? So, mapapansin nyo tong big valve natin. Ayan, no? Mas malaki na siya as compared sa stock. So, kung gusto nyo makita yung comparison ng stock na head saka tong big valve na to, eh, balikan nyo yung episode 1 natin na ilalagay ko rito sa taas. Bakit ba tayo nagbi-big valve? Yan yung question ng karamihan. Bakit ba tayo nagpapalit ng big valves? So, technically, mga sir, if you have a bigger valve or a bigger head, ibig sabihin yan, you have more air. Okay, more air actually means more power. So the reason why we want na magkaroon ng mas maraming hangin is para mas maraming oxygen tayong susunugin sa loob ng chamber head natin sa kanang makina natin. But ang kailangan is kapag naglagay ka ng mas malaking hangin or naglagay ka ng input ka ng mas maraming hangin sa iyong makina, dapat mas malaki din yung fuel mo. So dapat tandem yun. If you have more air, you need to put more fuel as well. Ayun, mga sir, yun yung reason kung bakit tayo nagbi-big valve. Walang big. Oh, yung Kabitan na ng head, mga sir. So, ayan, mga sir, nakabit na natin yung adjustable timing gear natin. Babalik na yung takip ng head. Kabit ng panggilid. Tapos, mamaya, ano na natin to, papaanda rin na natin. Ito yung tinatawag na throttle body. So, dito pumapasok yung hangin. So, yung pinag-uusapan natin kanina na more air equals more power. So, kaya ito, mapapansin nyo yung manifold natin, naka-port to. Porting means nilalakihan yung butas to further accommodate yung more air na papasok sa makina natin. So, hindi advisable magdagdag ng air, magdagdag ng fuel nang hindi nagpapalit ng throttle body. So, ito mga sir yung purpose ng 34mm na throttle body natin. Ayun o, 34mm. Yan, nakakabit na. Meron na tayong manual tensioner. Tapos, throttle body kakabit na rin. Then, on gilid. Next, panggilid. Tapos, papaanda rin na natin yan mamaya. Tapos, tono na lang. Siguro mga 1 hour. 3:30 na eh. So, sa tingin ko mga before 5 PM matatapos na natin yung Aerox na yun. Para sa kaalaman ng lahat, ito yung kauna-unahang RS8 na 65mm na bore dito sa Pilipinas. Intan works. Yun o. So yung panimulang panggilid natin na setup. So naka 1,500 tayo na center spring. Maglalagay rin tayo ng 1,000 RPM na clutch spring.
Tapos ang gagamitin natin na bola is tatlong 10 saka tatlong 13. So total of 69 grams. Testing muna. Tapos pag natuwa tayo or hindi tayo natuwa, tono ulit. Ito yung ating panggilid. So naka version 2 tayo na titanium RS8 mga sir. Tapos version 2 din na drive face plus pulley na RS8 din. Kakabit na rin natin yung ating daeng na Aerox pipe. So ito stage 4 to. So ang sukat nito mga sir is 32 mm ang outer diameter nito. Yung stock na pang NMAX Aerox 28 lang. So definitely hindi pwede yung pipe na yan para sa stock engine. Masyadong bukas. Talpakan tayo mga sir. DS4 na pipe. RS8 full build na makina hanggang throttle body. RS8 na head. At syempre RS8 na panggilid mga sir. Woohoo! Baba. Bante. DS4 na radiator with specialized Chowworks laser engrave yan mga sir. So pag nakita nyo tong Aerox ko sa kalsada, pag nakita nyo yung radiator na may nakasulat na Chowworks, akin yun. Yun yung Aerox ko. Nag-iisa lang yan. Customize. Ayun yung ano, yung boss. Yes sir. Kanina pa yan, yes sir na yes sir ang putik. Lapit na, mga ilang minuto na lang. Makikita natin kung aandar o hindi. Moment of truth mga sir. Testing. Mahina daw yung battery. Operation, palit baterya muna. Nanghira muna tayo ng baterya rito sa tropa natin si Tito. Take 2. Dumating na yung doktor, umandar. So yan, umaandar na yung motor natin mga sir. Yes sir. So ito na mga sir, let's start it up. Sabi ni Kuya Cha, pwede na daw eh. Center stand. Woohoo! Natin kung hard starting. One click. Woohoo! Road test. Sound check. Tara, testing natin mga sir. Woo! Tangina, lakas. What a torque, man. Hanap tayo ng medyo mapapwestuhan natin mga sir. Lakas ng torque. Ang lakas umangat nung nung RPM, tapos madaling gumana yung VVA natin. Yung VTEC ba? Definitely kailangan nating i-upgrade yung brakes nito. Pati yung suspension sa harapan. So traffic. I don't like. I wanna go back. Sobrang traffic.
So, unfortunately mga sir, wala tayong mapag-testingan ng top speed ngayon. Pero I'm very happy na umaandar na ng maayos yung motor natin. Maganda yung minor. Onting tono na lang to, onting-onti na lang. Shoutout kay Kuya Junar, shoutout kay Kuya Cha, shoutout kay Tito, shoutout sa lahat ng tumulong kay Intan, Deno Oil sa pagbuo nitong motor na to mga sir. Kita tayo ulit next vlog. Yes sir. Bye bye.